Magandang gabi, magandang araw, o kung ano man ang oras niyo dyan. Magandang araw sa inyong lahat. At ang iba-vlog ko naman ngayon, i-share ko naman sa inyo ngayon ay hindi naman pangkaraniwan. Siguro sabi nyo, alam na namin yan. Itong pag-testing ng capacitor, electrolytic, no? Yan, electrolytic. Meron tayong testingin dito dalawang klaseng electrolytic. Pareho silang 10,000 microfarad, 10,000 microfarad, 10,000 microfarad. Ito 100 volts, ito yung 50 volts, no? So sinusukat natin yung capacitor sa pamamagitan ng mga microfarad at yung working voltage, no? Pero sa pagsusukat ng capacitor, nasusukat natin yung microfarad sa pamamagitan nung analog tester. Pag analog tester, di ba, tulad nito. Itong mga analog tester na to, yan. Pag analog tester, sinusukat mo yung mga electrolytic capacitor. Basta pag pumalo siya at bumalik, okay yung good yun. Ganun sa mga technician natin, diba? At kapag pumalo naman siya, hindi na bumalik, shorted, no? Pumalo siya, sa gitna lang siya, hindi na siya bumalik, leakage naman yun, no? Kailangan siya, pumalo siya, depende sa microfarad. Kailangan pumalo siya, then bumalik. Yun ang good capacitor. Doon sa analog na ginagamit natin. No? Pero sa digital naman, meron din tinatawag na digital na ganito. May sukatan ng microfarad ng capacitor. Yan, nandito yun. No? Ang sinusukat lang kasi nito yung microfarad, yung ilang farad and then ang capacity ng capacitor nito kung ilang microfarad. No? Meron din ginagamit na ganito, digital na. Ito digital na. Madilim siguro, no? Tapos, makikita nyo, mula rito hanggang dito, 2,000 microfarad ang range niya. Tapos dito, sa huling is 20 millifarad. Ibig sabihin ng 20 millifarad ay super capacitor na yan. Pero dito sa 2,000 microfarad, hindi pa super capacitor yan. Capacitor lang yan, ordinary. Pero dito sa 20 millifarad, super capacitor na siya, no? Meron akong nakapapanood na doon sa vlog, sabi niya yung 10,000 microfarad daw ay super capacitor. Mali yun. So, andito tayo. Bagay, alam na ng mga technician niya, mga bago at nag-aaral ng mga estudyante, alam niya. Basta yung microfarad is ordinaryong, farad siya, microfarad. Tapos yung 20, magmula 1 millifarad hanggang 20 pataas is super capacitor. Yun. Dito sa vlog na to, yung sinishare ko sa inyo, hindi natin susukatin yung microfarad. Ano? Ang susukatin natin dito, yung voltahe. No? Kasi karamihan ng sinusukat ng mga technician, yung voltahe, no? Voltahe ng, ibig sabihin yung microfarad ng capacitor, no? Yung susukat. Pero sa karamihan na nakita ko sa kanila, hindi nila sinusukat yung working voltage ng capacitor. Katulad dito, 50 volts. Ito yung 100 volts, no? Ngayon, paano mo malalaman? Ngayon, malalaman natin to sa microfarad sa pamamagitan ng mga tester na pinakita ko sa inyo. Analog, digital, makikita natin yung microfarad, no? Pero sa voltahe, hindi niya sinasabi, di ba? Dito, papakita ko ngayon sa vlog na to, makikita nyo kung paano pagkuha ng working voltage ng capacitor. Kung pwede pa siya o hindi na. Ano? Ito, gagamit tayo ng itong ginawa ko. Ang voltahe lumalabas dito, pagka sinet up mo lahat yan, lumalabas dito is 277 volt DC. Kaya itong mga 50 volts na capacitor na to, saka yung 100 volts na capacitor to, kaya niya pasabugin yan. No? Kaya niya pasabugin. Kasi itong supply nito, lumalabas dito sa ginawa ko is 277 volt DC. Yan. Para malaman nyo, check natin. Yan. 277 yan. Ayan, pataas na. DC. Makukuryente ka din dyan pagka Kaya, yan. Okay, i-understood yan ang susupply natin sa capacitor na pinakita ko sa inyo kanina. Ito, isang 50 volts, isang 100 volts. Ngayon, pagka sinukatan natin dyan sa instrumento ko nyo, no? Kasi 277 volts yan, no? Yan, makikita nyo. Yan. Makikita nyo yan, pagka umover na sa 50 volts to, ibig sabihin, pasasabugin niya na to capacitor na to. Uusok na yan, lulubo na yan. Katulad din ito, na 100 volts, lulubo na rin yan, no? Ngayon, kapag hindi siya lumobo sa voltahe sinusupply natin, ibig sabihin okay pa siya, no? Ngayon simulan na natin. Yan na, i-click na natin yung doon, yung output dito. Yan, output yan. So, buksan na natin. Na-click na yan, magkakarga yung capacitor. Na kapag umover na sa voltahe yan, alam naman natin na lolobo yan
sisirain niya yung capacitor, no? Nasabi ko na sa kanya kanina, ang voltahe nito ay output ito to is 277 volt DC. Kaya pag pumasok dito sa 50 volts yan, kayang-kaya niya sirain. Pero kung malalaman natin kung hanggang saan ang working voltage ng capacitor, yan, yun na natin. Yan. 11, 13, 14, 15 volts yan. Palaki ng palaki yan. Nagkakarga yan dito sa capacitor. No, ayan. 10,000 microfarad, 50 volts yan. Kasi mga technician, ang sinusukat kasi lang nila yung microfarad. Hindi yung voltahe, wala na sila pakialam doon. Pero kasi minsan voltahe, pumapalsa din yun eh. Isa pagka kinabit mo yung bagong capacitor doon sa circuitong ginagawa mo, less na pala yung, kahit na 50 volts siya, less na pala siya, 30 volts na lang pala siya, o kaya 25 na lang. Kaya, nagiging defecto pa rin, nagiging problema pa rin ang ginagawa mo yun. Kaya dapat sukatan mo. No? Ayan, nasa amin na tayo. 62. Ibig sabihin, wala pa rin, no? Ibig sabihin, kaya pa rin ang capacitor yan. No? Tingnan natin kung lumulobo na. Hindi pa rin lumulobo. Yan. 50 volts na siya, no? 50 volts lang ang working voltage sa capacitor, pero ang nagkakarga niya ng voltage is nasa 70 volts na. Yan, huminto na yata. Hanggang dyan lang siya. Mataki mo, ganda pala itong capacitor mo. Pwede siyang umabot ng 70 volts. No? Hindi man lang hindi man lang lumulobo. No? Pagdating sa microfarad, wala namang problema sa microfarad dahil na-testing naman sa atin sa ordinary na analog at sa digital multimeter. No? So hanggang dyan na lang yung capacitor, nasa 70 volts ang working voltage niya. Pero totoo dito ang nakasulat is 50 volts. Ibig sabihin, pwede mo pala gamitin to up to, huwag mo naman paabutin hanggang 70 volts. Kasi pagka pinaabot mo yan, may higit pa sa 70 volts. Kaya may higit pa, talagang pasasabugin yan. Pero ngayon, hindi niya na kayang paano yun. Kita mo, wala naman nangyayari. Yan ang pang test ko ng capacitor. 70 working voltage niya, pero nakasulat is 50 working voltage niya. Ibig sabihin, okay, di ba? Okay itong capacitor. Mas higit pa rin sa working voltage ng 50 volts. Ngayon nilagyan ko sana ng bleeder resistor para i-discharge natin yung kargadong kuryente doon sa may capacitor niya. Andiyan yung voltahe niya, nasa 67 volts. Kung bubuksan mo pa yan, ayan, nakabukas na pala. No? 67 volts pa, nakasaksak pa rin sa capacitor niya. No? Ngayon, kung paano pag-bleed yan, ito, meron nga akong bleeder na ginawa niyan. Ito, i-bleed natin. Ngayon, patayin muna natin itong supply na to. No? Pero bukas pa rin yung meter natin. Ang capacitor ay meron siyang 65, pababa na siya, no? Para ma-discharge na mabilis yung kuryente na yun sa capacitor. Pero kung ginawang bleeder dito na nakatap na, yan, nakatip na yung dalawa, ito, sa kayon, no? Nandito sa kabila, no? Tapos ito, may switch. I-switch mo lang to, meron siyang neon dyan. Switch mo lang siya, pindutin natin, mawawala na yung voltahe. Tingnan nyo, no? Ayan natin. I-switch ko na, ito, para makita nyo. Ayan. Switch ko na. Ayan, switch ko na. Unti-unti bumababa yung voltahe, bumabagsak ko. Ibig sabihin, dini-discharge niya yung kuryente. So, walang panganib na mangyayari kung ma-accident kang mahawakan mo yung capacitor. Yan, wala na, oh. Yan. Millivolts na lang. Yan na. Wala na. Kasi naka-release na yung switch ito. So, ibig sabihin, wala nang voltahe dito sa may capacitor na to. Ngayon tatanggalin natin, isusunod naman natin itong isa, no? Yung 100 volts, ano? Itong capacitor na to ay kinargahan natin, umabot siya ng 70 volts, di ba? Pero ang nakasulat lang sa kanya, 50 volts, working voltage niya. Pero kayang-kaya pala niya. Ibig sabihin, pag tumaas pa siya ng 50 volts, kayang-kaya pa rin niya. Kayang-kaya niya hanggang 70 volts. Pero pagka hihigit pa siya sa 70 volts, talagang pasasabugin niya na itong capacitor. So, ganun, no? Ganun ang pagtetesting ng capacitor. Isusunod naman natin itong isa. Ang capacitor ito is 100 volts, no? Nakalagay na yung capacitor natin, nakalagay na yung supply natin na kaya lang hindi pa na-on yung power, no? Nakatap na yung clip niya, yung susupply ng voltahe dito sa may capacitor niya. Ang capacitor nito is 100 volts. Ang sinusukat natin ay yung mga working voltage, hindi microfarad, no? Kasi microfarad madali lang naman eh. Itong ang working voltage ng capacitor, walang pang gumagawa ng mga technician eh, no? So pinapakita ko sa inyo kung paano. Susupplyan mo lang ng voltahe na DC na meron nakaparallel na tester yan. So bubuksan na natin para magkarga na tong capacitor nito, no? Kargahan natin. Inuulit ko, yung supply na to is 277 volts DC. Nagsusupply yan dito, no? Kaya yan, pag nag-over ng 100 volts uli yan, 120, 150, ito naman yung pasasabugin niya. Ito kaganina, hindi niya napasabog, di ba? Magaling yun, matibay pala to. Lumang klaseng kapa, Rubicon pala eh. Magaganda yung mga Rubicon na yan. Rubicon. Pero kasi naglalabas ng mga capacitor ngayon, yung mga made in China na, ang ganda-ganda ng mukha, ganda ng balat. Pero, mabilis magmantika, mabilis magsira. So, nandito na tayo, nasa 30 volts na tayo, 31. Tuloy pa rin ang pagkakarga ng capacitor niya, no? So, ganun lang, no?
kakargahan nyo yung capacitor ng DC volts. Nagpas doon sa working voltage niya, tapos nakaparallel yung itong tester doon sa capacitor para masukat din niya kung gano'ng voltahe nang pumapasok na sa may capacitor. Kaparallel lang naman yan eh. No? So, pero lang tayong 47, no? Kulang pa rin dahil ito nga, 100 volt. Ihanda naman ako pasabugin natin ng capacitor na ito para mapakita ko lang sa inyo kung paano pagsusukat o pagkuha ng working voltage ng capacitor. No? Kasi karamihan sa mga teknisan, hindi nila ginagawa yun. Basta kunin lang nila yung microfarad, okay na. Saka isa pa palang advice nyo, no? Kapag ang capacitor, kunyari, 100 volts yan, ang nabasa lang natin is 70 o 50, huwag nyo itatapon kasi pwede naman gamitin sa ibang sirketo yun. Kunyari, ang ginagawa nyo sirketo is 35 o 25 volts. Kung bumasa lang siya ng, instead na 100 din, nagbasa lang siya ng 70 o 50 volts, pwede nyo magamit nyo sa 30 volts, so kaya huwag nyo tatapon. Kunyari, ito naman, 50 volts, no? Hindi na sa nagbasa ng 50 volts kaganina, kung sabihin na natin 30 volts na lang, pwede nyo pagamitin ito sa 16 volts na mga sirketo. 16 volts, o kaya mga 20 volts, gano'n. Diba? Nakaya na niya 70 volts, hindi siya sumasabog. Hanggang doon lang siya, tumigil na siya ron. Kaya lang ito, maganda itong supply na ginawa ko kasi. Yan, tuloy pa rin siya sa pag-akyat, no? Nasa 74 volts na. Lakas na yan. Ayan, tuloy pa rin ang pagkakargin niya. Tuloy-tuloy lang. Hintay-hintay lang tayo hanggang sa sumabog siya, no? Tingnan natin kung hanggang saan itong capacitor na to. Ano bang capacitor to? Ano bang saan gawa to? Tingnan natin kung saan gawa siya. Nippon. Ay, Japan to. Pag Nippon. Ito yung isa, Rubicon eh. Magandang branded kasi itong Rubicon eh. Magagandang ano to. Hindi ka tulad na lumalabas ng mga capacitor kasi ngayon. Magaganda siya, no? Maganda mukha, makinis, malinis. Pero pagka nilagay mo, ang bilis mag-rise eh. Si 0 volt. Shorted, kundi shorted, nag-open o kaya nag-leak, no? Umatagas yung langis. Naglalangis siya. Ngayon, nasa na tayo? Nasa 85 volts na tayo. Hintay-hintay lang tayo kasi wala. Kalapat, pasabugin natin yan hanggang 100 volts, no? Ang working voltage niya is 100 volts, no? Pumapasok na siya sa 86 volts. Yan. Karga tayo, tuloy-tuloy pa rin ang karga natin ng voltage sa may capacitor. At ganyan lang, mga kapatid, kung paano pagkukuha ng working voltage ng capacitor. Susuplayan nyo ng mahigit sa working voltage ng capacitor. Kunyari, working voltage niya is 16 volts. Suplayan mo siya ng mga 30 o kaya 50 volts. Bayaan mo siyang sumabog kung talaga sasabog. Ito kanina, di ba? Hindi naman sumabog eh. Ito, tingnan natin talaga kung pasasabugin na. Ito na, nasa malapit na siya, 89. Talagyan natin sa 100 kung talaga sasabog. Talaga sasabog at sasabog talaga yan. Kaya nga nung lalabasan kasi capacitor ngayon, mahihinang klase na nga. No? 16 volts, tapos 12 volts nga lang, sumusuko na. Di ba? Katulad nito, ano to, Nippon. Di ba? Nippon, Japan yun eh. Yan o, Nippon. O, yan o, Nippon. Di ba Japan yun? Ewan ko lang to Rubicon kung saan itong gawa. Sa China o ano, Japan. Nasaan na tayo? 91.9. Konting ano na lang. Konting hintay na lang mga kapatid at sasabog na yung capacitor na tinitesting natin para maipakita sa inyo kung paano pagsukat ng working voltage sa capacitor. Kung hanggang saan siya. Mamaya baka pagdating ng mga 95, boom, sumabog siya. Hanggang doon lang siya talaga. Diba? Pero wala pa rin palatandaan na lumulobo yung capacitor eh. Hindi pa lumulobo yun. Dapat yan, lumubo na yan eh. Diba? 92 na, 92. 93, yan, tutas. Hintay lang natin, isasagad natin. Pero pansamantala mo na yan, i-focus ko muna para ano kasi naghihintay kayo, no? 93. Mga kapatid, ito. Hinintay ko sa up to 10 minutes. Wala na, hanggang doon na lang talaga. 94.7 volts na lang talaga siya, no? Ibig sabihin, okay itong capacitor na to. Ang working voltage niya talaga is 100 volts. 94 lang siya, no? Pagka humigit siya ng 100 volts, talagang puputok na siya. So maganda itong capacitor no? Bibigay siya ng working voltage. Yan. Bibigay siya ng working voltage itong instrumentong ginawa ko. Susuplayan mo siya ng DC volts, kasabay yung multimeter na to na meron siyang voltahe na DC, no? Hanggang dyan na lang siya, kaya nababasa mo kung anong klaseng working voltage yan. Di katulad ditong kanina, itong ano, di ba? 50 volts siya, pero nagkakarga siya hanggang 70 volts eh. Di katulad ditong capacitor na to, ang kargado niya is hanggang ano lang siya, hanggang 94.6 volts lang siya. 94.7, 94.6. Di katulad ditong 50 volts ka ganina, nagkarga siya ng 70 volts pero ayaw na tumaas eh. Hindi pa rin pumuputok. Ito hindi pa rin siya pumuputok. Talagang hindi puputok talaga yan. Ang supply ng ano natin is 277 yan, no? So, gagawin natin, i-discharge naman natin itong ano, itong 10,000 microfarad, 100 volts, no? Di-discharge natin yung voltahe na nakakarga sa capacitor. Mga kapatid, no? Nakalagay na yung bleeder natin. Umiilaw yung bleeder natin, no? Kasi ano yan eh, 94.3 volts yan, no? Lapit na sa 100 siya, no? Mag-iilaw ngayon neon natin yan.
Itong bleeder na to na ginawa ko na meron siyang resistor sa loob, no? Pwede kayong gumawa yan. Nasa 47K lang loob nito, no? Tapos saka neon, no? Yan, may ilaw, no? Ngayon, pagka sinitch ko yan dito, magdi-discharge yung capacitor dito. Pero dapat i-off muna natin tong machine natin na pag-supply dito sa capacitor nito, no? Papatayin ko na. Yan. Unti-unti bumababa yung voltahe na yan. Ayan na. Bababa na siya. Yan na, 93. Pero hindi pa na-i-bleed yan. Hindi pa na-discharge yung capacitor. Malakas pa yan. Yan. Hindi spark pa ng malakas na sa ilalim yan. Magsusok. Para maiwasan natin yung spark ng malaki, no? Lalo na kung gumagawa kayo sa mga amplifier, ay makakasira talaga yun, yung short na yun, no? Yan. Ilan na, nagdi-discharge na siya, no? So, tutuluyan natin, di-discharge natin ng diretso. Oops, sandali. Ngayon, di-discharge na natin. Pakita ko sa inyo para makita nyo rin yung voltahe. Yun. Kasama yung switch na to. Sana makita nyo yung voltahe. Yan. Pinupus lang to, may micro switch ako nilalagay. Yung 70 volts na yan, dito sa may capacitor, madi-discharge na yan. Mamagitan ng bleeder. Yan, pipindutin ko na para mag-release na yung ma-discharge na yung voltahe sa capacitor. 1, 2, 3. Yan. Kita nyo, unti-unti bumaba yung voltahe. Yan. Yan. Millivolts na lang yan. So, ibig sabihin, hindi na delikado sa may amplifier na ginagawa nyo. Kung amplifier na ginagawa nyo, meron pa, i-bleed natin uli. Yan. Yan. Ni-bleed ko, ayan. Pinipindot-pindot ko lang na gano'n. Yan. Yan. Wala nang voltaheng malaki, di ba? So, ayan ang isang paraan kung paano titignan mo yung working voltage ng capacitor. Hindi lang tayo titingin sa microfarad, kundi titignan na natin kung anong ayos ng capacitor, no? So, pwede to sa mga amplifier. Kaya lang, 90, ano lang siya, no? Anong reading natin, 97 volts lang siya, dapat 100, no? Pero hanggang doon lang siya, talagang hanggang doon lang. Huwag na natin paabot sa 90 volts na mahigit. Kasi pagka umabot pa rin, talagang lulubo na yung puputok na yan. No? So, tanggalin natin yung ating ano. Wala nang gano'n to. Meron pa siguro to konti. Ano natin, short ko lang, ha? Yan, ha? Oh, wala na. Yun, meron pa konti. Oh. Hindi na gano'n, di ba? May-bleed na yung ibang kasing voltahe. So, inuulit ko, ang supply nitong capacitor na to is 277 na umakit na. No? Yan. 277 kasi yan, eh. Tanggalin natin yung bleeder. Nakakabit kasi yung bleeder, eh. Yan. Yan. 277 volts yan. No? So, okay na, no? Ganun lang ang pag-check ng working voltage ng capacitor. Mapa 57, 50 volts, 100, 16, 12. Yung capacitor, kung nakita nyo kung ang working voltage niya sa capacitor is 150 volts o kaya 100 volts, ay supply natin ng masigit doon. Kunyari, 12 volts, supply mo ng 16 o kaya 25. Dapat yung paputukin niya yun. Pag hindi niya napaputok yun, maganda yung capacitor. No? Mo-over pa sa kunyari, ang working voltage niya is 12 volts o 50 volts. Pagka nag-over sa ron, katulad ng ginawa nangyari natin dito, 70 volts na, pero 50 volts yun. Ibig sabihin, magandang capacitor yan. O, ito, hindi na siya nagigit, di ba? 97 volts na lang. Pero hindi pa rin niya pinaputok, hindi naman lumubo. Ayan. Okay pa naman. So, ganun lang mga kapatid. At maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw ulit sa inyo mga kapatid. Ito ulit ako si Bowet at i-share ko. Karugtong to ng pagtitesting ng capacitor at hindi natin titestingin yung microfarad o yung farad na tinatawag. Ang tinitesting natin dito yung working voltage ng capacitor, kung hanggang saan siya magtatrabaho ang voltahe, no? So nakalagay dito nga 100 volts, tapos yung isa is 50 volts, no? Paano ba makakagawa ng makinang katulad mo? Ayan. Ito kasing makina kong to na ginawa ko, naglalabas siya ng 277 volts yan. Ayan. Tingnan nyo, 277. Pwede nyo nang gamitin itong itong LED tester na to kung kayo gumagawa kayo ng mga touchscreen, no? Para sa mga backlight, pag testing ng backlight, no? Yung LED tester niyo pwede na. Naglalabas naman ng 300 volts yun, eh. Sa akin, ang nilalabas lang naman yan is 277 volts. Mamaya tumataas pa yan. Kung testingin natin yan, tanggalin muna natin, tatanggalin ko muna. Nakatanggal na. Is, kung testing nyo, is 303 volts yun, DC. Mas mataas pa sa akin. Mas mataas pa doon sa akin dito na 277 yan. Tumataas pa. Ito 303 volts, Nantakay mo, to. Kaya pasabuhin mga capacitor. Pwede nyo nang gamitin yan kasi pag yung ginamit nyo sa capacitor, diyan magre-range yung voltahe dyan. Kung ganong dapat ang working voltage dito sa capacitor, doon din mag-a-appear din. Pag lumagpas, mas maganda yung capacitor na yun, no? Yan, katulad niyan 100, pag lumabas yan 110, okay ang capacitor. Pero pag bumagsak sa 100, hindi na maganda yung capacitor doon sa mga gagawin yung circuito. Pwede siyang gamitin pa, pero sa ibang circuito na mababa na lang ang working voltage, no? So
So patay muna natin, tetestingin muna natin tong 50 volts, no? Ayan. Wala kasing tagahawak ng ano ng camera Hindi tayo professional. Ayan. So tinesting muna natin yung 50 volts. Tignan natin yung range dito ng ng LED tester na to. Pwede nyo gamitin yan. Makikita nyo yung working voltage ng capacitor dito. Kapag pumutok yung capacitor na yan, ibig sabihin, hindi na maganda, no? So buksan na natin. Ayan. Magsimula sa 3 volts, pataas ng pataas yan, no? Yan, pataas ng pataas yan. Hintay lang natin hanggang sa umabot sa 50 volts. Bayaan mo na, pasabugin na natin para makita natin kung kung hanggang saan yung capacitor, yung working voltage niya. Yun, 73 volts na, malaki na. Mukhang tataas pa yata ng 100 volts. Kanina, tinesting natin doon sa may testing ko. Tester ko na yan ang lumalabas kasi dyan, 277, 266 na lang. Diba, 70 volts to sa 50 volts. Ngayon, wala na, hanggang 73.7 na lang siya. Hanggang doon na lang siya talaga siya. Yan. So, pwede nyo gamitin tong LED tester na to. Ang testing nyo ng capacitor doon para doon sa mga working voltage, no? Ngayon, susunod naman natin tong 100 volts, no? At i-discharge muna natin. Huwag muna natabi natin yan, may karga pa yan. Ito naman, subukan natin to. Saan to? Yan. Sunod naman natin yung negative. Yan. Yan, ayos na. Nakakapita siya. Mag-short. Ngayon, okay na. Kargahan na natin. Okay. Kargahan siya. Ayun na. Nasa 29 volts na siya. Pag umover ng 100 volt to, ano man output kasi nito, 303. Mas mataas doon sa ginawa ko. Sa akin, 277 lang yan. No? Yan. 32. Yan, tumataas pa siya. Bilang mo, pasabugin natin. Kung hindi siya sasabog, magandang capacitor to. Para sa mga power amplifier na ginagawa. Yan. Hanggang na saan na siya. Ayan na, 84, 86 volt, malapit na. Mukhang sasabog yata. 97 na, 99, 102, 106. Sasabog na yan. Pero hindi pa rin sumasabog. Wala pa rin palatandaan. Dapat umuusok na yan wala pa rin. Magkano na? 113 volts. Wala pa rin. So, yan. Gamitin nyo itong LED capacitor, LED tester na to para pang-testing nyo ng working voltage ng mga capacitor. No? Kung natitesting natin yung microfarad sa mga digital at analog, pwede rin natin sila testingin yung working voltage ng capacitor dyan sa LED pang testing natin, no? LED tester natin. So hindi sumasabog, ibig sabihin okay na, okay pa rin tong tester na ang capacitor to. So hanggang dito na lang mga kapatid, at yan, nag 111 na. Hindi naman siguro sasabog, may palatandaan, uusok naman yan. So hanggang dito na lang mga kapatid, at sana nakatulong ito sa inyo ang video na to. Magandang araw sa inyo mga kapatid.